Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok San Elias, naninirahan si Nico, isang binatang magsasaka na kilala sa pagiging masipag, matulungin at mapagpakumbaba. Anak siya ni Mang Isko at Aling Marta, kapwa rin mga magsasaka na yumao makalipas ang ilang taon dahil sa sakit. Naulila si Nico sa edad na 18 at mula noon mag-isa na niyang inaalagaan ang kanilang maliit na lupang sinasaka. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, sapat ang ani ng kanyang palay, gulay at halamang gamot upang mapunan ang kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, mahal siya ng buong baryo dahil sa kanyang mabuting kalooban. Tuwing may nangangailangan ng tulong, palaging si Nico ang unang tinatawag. Kung hindi para sa pagkukumpuni ng bubong, ay para sa pag-aararo ng lupang palayan. Isang dapit hapon habang nagdidilig siya ng kanyang tanim na tanglad sa likod ng bahay, may napansin siyang kakaiba. Isa sa mga tanglad ay tila may mahinang liwanag na berde sa paanan. Napakunot noo siya't nilapitan ito. "Bakit kaya may liwanag ito?" bulong niya. Paglapit niya, biglang may malamig na hangin na dumaan, hindi pangkaraniwan para sa tag-init. Tumigil siya sa paghinga, pakiramdam niya ay may presensya sa paligid. At doon niya ito nakita, isang maliit na nilalang na nakaupo sa batong katabi ng tanglad. May suot itong berdeng kapa, matulis ang tenga, at may hawak na tungkod na gawa sa sanga ng kahoy. "Huwag kang matakot, Nico," ani ng duwende na may banayad at malalim na tinig. "Ako si Liwag, tagapagbantay ng kagubatan ng San Elias." Hindi makagalaw si Nico sa gulat. Ikaw ba'y duwende?" tanong niya sa wakas. Tumango si Liwag. "Oo, at matagal na kitang pinagmamasdan. Sa dami ng taong naging gahaman, ikaw lamang ang nagtanim ng halamang may halaga sa kalikasan. Itong tanglad na tinanim mo ay hindi basta-basta. Isang araw, ito'y magiging lunas sa karamdaman na kahit pinakamagaling na doktor ay hindi kayang gamutin." "Paanong ganun?" tanong ni Nico. Ngayon ay nakaupo na sa damuhan sa harap ni Liwag. "Ang tanglad na iyan ay pinagpala ng kalikasan. Huwag mo itong bubunutin. Alagaan mo. Sa darating na panahon, isang malaking kasamaan ang bababa mula sa kabundukan. Isang mangkukulam na may balak na sakupin ang inyong baryo gamit ang sakit, takot at kamatayan. Ngunit ang tanglad na ito ang magiging panangga sa kanyang kadiliman." Nagpatuloy si Liwag. "Ngunit kailangan mo ring maghanda, Nico. Hindi sapat ang mabuting puso. Kailangang palakasin ang iyong loob, katawan at pananampalataya. Ang laban ay hindi lamang pisikal. Ito ay laban ng liwanag at dilim." Pagkasabi niyon, naglaho ang duwende na parang usok na dinala ng hangin. Naiwan si Nico na parang naalimpungatan. Lumingon siya sa paligid, baka sakaling nagbibiro lamang ang kanyang isipan. Ngunit nang tiningnan niyang muli ang tanglad, nandoon pa rin ang mahinang liwanag sa ugat nito at isang kakaibang bango ang bumalot sa hangin, malinis, mapresko at parang nakagagaling. Simula noon, lalo niyang pinahalagahan ang tanim na tanglad. Nilagyan niya ng bakod na kawayan, tinabunan ng palapakong umuulan at dinidiligan ng tubig mula sa bukal ng bundok. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang nakita. Hindi niya rin lubos maisip kung maniniwala ba sila. Pero habang lumilipas ang mga araw, may napapansin na siya sa baryo. Isang albularyo na nagngangalang Mang Turo ang dumating at nagsimulang gamutin ang mga may sakit. Sa unay marami ang natuwa, ngunit habang lumalaon, napapansin ni Nico na lalong dumarami ang nagkakasakit at tila mas humihina pa kapag ginagamot ni Mang Turo. At sa likod ng mga bulungan ng matatanda, may iisang pangalang palaging nababanggit, Mangkukulam.
Ang pagdating ni Mang Turo sa baryo ng San Elias ay tila simula ng kakaibang pagbabago. Matandang payat ito, mapuputla ang mata at may matinis na tinig na halos bumubulong kapag nagsasalita. Wala siyang tiyak na tirahan. Madalas siyang matulog sa ilalim ng puno ng acacia sa gilid ng libingan ng baryo. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang biglaang pagdami ng mga may sakit. Mataas na lagnat, nangingitim ang balat at nanlalabo ang paningin. Ani Aling Belen, ang kumadrona ng baryo. Parang sinasapian ng dilim ang mga dinadapuan ng sakit. Araw-araw, may dumudulog kay Mang Turo. Palagi niyang sinasabi, kailangan ko ng alay. Isang manok, isang barya, at ihi ng isang bata. Kakaiba ang kanyang lunas, at bagamat maraming desperado, lalo na ang mga magulang ng mga batang may sakit, nararamdaman ni Nico ang lalim ng pagkabalisa. Isang gabi, habang pinapainom niya ng tsaa ang matandang si Lolo Turing na may rayuma, nabanggit nito ang isang bulong ng mga matatanda. Yang si Mang Turo, may dalang anino, sabi ni Lolo Turing. Dati na yang nakita sa kabilang baryo. Pag-alis niya, kalahati ng tao roon, patay. Napalunok si Nico. Bakit hindi siya itinataboy ng mga tao? Dahil takot sila. Yung iba parang nahipnotismo na. Basta pag sinabi niyang bawal lumapit sa simbahan o huwag muna dumaan sa gubat, sinusunod. Para bang may kapangyarihan sa salita. Kinagabihan, hindi mapakali si Nico. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumabas siya upang tingnan ang tanglad. Ngunit paglapit niya sa taniman, biglang may mabigat na presensyang bumalot sa paligid. Nanlilimahid ang hangin, malamig na parang may yumakap sa kanyang katawan. Mula sa gilid ng punong mangga, may lumabas na aninong tila usok, manipis, madilim, at may hugis ng isang tao. Tila tinitingnan nito ang mahiwagang tanglad. Umalis ka, sigaw ni Nico, sabay hawak sa krus na nakasabit sa kanyang dibdib. Hindi ka nararapat dito. Sumigaw ang anino, tunog ay parang sa hayop at biglang naglaho sa dilim. Natulala si Nico. Hindi iyon guni-guni. May gusto sa kanyang tanglad at posibleng may kinalaman si Mang Turo sa mga nangyayari. Kinabukasan, nagsimulang lumapit ang ilang tao kay Nico. Nico, baka may halamang gamot ka. Hindi gumagaling si Berto kay Mang Turo. Yung anak ko, hindi na gumising. Baka may mas malinis kang lunas. Dahan-dahang kumalat ang balita tungkol sa tanglad ni Nico. Hindi ang mahiwagang isa, kundi ang karaniwang tinatanim niya para sa tsaa at hilot. Isang batang may lagnat ang pinainom ni Nico ng pinakuluang tanglad at pinunasan ng pinainit na dahon sa likod. Gumaling kinabukasan. Dahil dito, lalong napuno ng tao ang kanyang bakuran. Ngunit lingid sa kanila, may nagmamasid mula sa di kalayuan, si Mang Turo. Sa ilalim ng kanyang anit na may hiwang krus na pabaliktad, ngumisi siya. Ipinanganak na ang lalaking hahadlang sa dilim. Bulong niya, ngunit hindi pa niya alam ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang araw. Dumami ang gumaling sa mga halamang gamot ni Nico. Isang gabi, biglang bumagyo ng hindi inaasahan. Malakas ang kulog, kidlat at hangin. Naputol ang ilang puno, nalaglag ang bubong ng mga kubo. Ngunit nang tingnan ni Nico ang taniman ng tanglad kinabukasan, nakatayo pa rin ito, walang ni isang dahong nasira. Nandoon pa rin ang tanglad na may liwanag. Lumapit si Nico, humawak sa lupa sa paanan nito at muling naamoy ang bango. Ngunit may napansin siyang kakaiba. May isa sa mga tanglad na natuyot at sa ilalim nito ay may bakas ng abo at balahibo ng manok. Sinubukan niyang lasunin ito. Ani ng tinig mula sa likod niya. Paglingon niya, naroon si Liwag, ang duwende, nakaupo sa punong sanga ng bayabas. Ang digmaan ay nagsisimula na.
Hindi mapakali si Nico buong araw. Habang naglalakad siya sa gilid ng kanyang taniman, naroon pa rin ang bakas ng abo sa paanan ng natuyong tanglad. Tila sinadyang isakripisyo ng kung sino upang sirain ang kanyang pananim. Hindi mo na ba kayang pigilan ito, Liwag? Tanong niya sa duwending mababa ang boses, ngunit dama ang kapangyarihan. Hindi ako gaya ng dati, sagot ni Liwag habang dumadapo sa isang dahon ng tanglad. Marami sa aming lahi ang naglaho sa panahong umusbong ang kadiliman. At si Mang Turo, hindi lamang isa sa kanila. Isa siyang ginising na nilalang mula sa mas lumang sumpa. Mas lumang sumpa? Isang kasunduan sa pagitan ng tao at dilim. Nag-aalay sila ng buhay kapalit ng kapangyarihan. At ang pinakamabisang lunas sa lason ng ganitong kadiliman ay hindi basta halamang gamot, kundi halamang pinatibay ng liwanag ng pusong dalisay. Napaisip si Nico. Ang mahiwagang tanglad galing sa'yo. Galing sa amin, sagot ni Liwag. Ngunit lumago sa iyong puso. Ikaw ang nag-alaga, hindi kami. Ikaw ang may kapangyarihan ngayon, Nico. Nagbuntong hininga ang binata. Mabigat ang responsibilidad na iyon. Hindi pa siya sanay sa laban ng mahika o kulam at ni minsan ay hindi niya inakalang papasok siya sa ganitong uri ng digmaan. Siya'y isang simpleng magsasaka lamang. Ngunit ng hapong iyon, may dumaing sa kanyang bakuran. Isang matandang babae, si Aling Diding, ang lola ng batang si Mira. Nico! Nico! Ang apo ko! Naglalaway, nanlilisik ang mata. Hindi na siya gumigising. Humahagulhol na sigaw ni Aling Diding. Hindi na siya nagatubili. Dali-daling kinuha ni Nico ang isa sa mga hiwa ng mahiwagang tanglad. Pinakuluan ito sa tubig na hinaluan ng dahon ng sambong at luya. Kasabay nito'y dinasal niya ang orasyon na itinuturo noon ni Liwag sa kanya, isang panalangin sa wikang matanda pa sa Tagalog. Habang dinidikit sa noo ni Mira ang mainit na tela na binasa ng pinakuluang tanglad, nagsimulang umusok ang paligid ng bata. Bumigat ang hangin at sa isang iglap, narinig nilang lahat ang matinis na tawa mula sa labas ng kubo. Ha ha ha, hindi mo siya maililigtas, Nico. Pag-aari ko na ang hininga ng batang yan. Mang Turo, bulong ni Aling Diding. Agad lumabas si Nico. Sa dilim ng hapon, sa ilalim ng anino ng ulap, naroon si Mang Turo. Nakasuot siya ng mahabang itim na balabal at sa kanyang balikat nakasampa ang isang itim na uwak na may pulang mata. Bakit mo sila sinasaktan? Sigaw ni Nico. Hindi ko sila sinasaktan. Sila ay bahagi ng aking sakripisyo at ako ang nagbibigay lunas. Kung ako'y tutulan mo, isinusumpa mong madurog ang sarili mong landas. Nagningas ang galit sa puso ni Nico. Ngunit pinigilan siya ni Liwag. Hindi pa ngayon, Nico. Bulong ng duwende sa kanyang tenga. Ang gabi ay kanyang larangan. Sa araw tayo lalaban. Bumalik si Nico sa loob ng kubo. Itinuloy niya ang paghilot at pag-inom ng pinaglagaan. Unti-unting humupa ang lagnat ni Mira. Napasinghap ito at dahan-dahang dumilat. Lolo Nico, mahinang bulong ng bata. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa loob. Ngunit sa labas, naglaho na si Mang Turo kasabay ng madilim na ulap. Sa huling saglit, nag-iwan siya ng mga salitang tinangay ng hangin. Kapag ang araw ay lumubog sa dugo, ang tanglad mo'y malalanta. Kinabukasan, isang kakaibang paningin ang sumalubong sa mga taga San Elias. Ang langit ay tila natakpan ng maitim na ulap na may bahid na pula, parang usok mula sa nasusunog na dugo. Maging ang mga hayop sa paligid ay balisa. Tahol ng tahol ang mga aso at ang mga manok ay ayaw pumasok sa kulungan kahit 10 oras na ng umaga. Nico, nakita mo ba ang langit? Tanong ni Aling Minda habang bitbit ang anak na may sipon. Parang masama ang ibig sabihin niyan. Baka sumpa na naman ni Mang Turo. Hindi na nagsalita si Nico. Alam niyang ito ang babala ni Mang Turo.
ang pagsisimula ng paninira sa kanyang tanglad. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang taniman. Dala ang kanyang maliit na supot ng asin, langis ng niyog, at ang maliit na mutyang puti na ibinigay ni Liwag noon para proteksyon. Pagdating niya sa taniman, halos madurog ang puso niya sa nakita. 3 sa kanyang mga tanglad, kasama ang isang sanga ng mahiwagang tanglad, ay natutuyo, nangingitim, at may bahid ng pulang likido sa lupa. Parang sinabuyan ng dugo, amoy asupre at panis na laman. Hindi sapat ang proteksyon, bulong ni Nico. Muling nagpakita si Liwag, nakasakay sa isang lumilipad na dahon. Dumidikit na ang kadiliman sa ugat ng lupa. Hindi na ito basta sumpa. May kulam na ipinabaon sa ilalim ng taniman mo. Kailangan ko bang hukayin? Tanong ni Nico. Hindi basta paghuhukay, Nico, sagot ni Liwag. May ritual na kailangang isagawa upang masira ang ugnay ng kulam sa lupa. At sa unang pagkakataon, ipinakilala ni Liwag kay Nico ang isang sinaunang ritual ng paglilinis. Ang pagdudugtong ng liwanag, isang orasyon at pagkilos na isinasagawa gamit ang 3 bagay. Asin, tanglad na buhay, at luha ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Muling naalala ni Nico ang kanyang ina na minsang namatay dahil sa sakit na walang lunas. Noon pa man, ang tanglad ay ginagamit na ng kanyang ina para sa mga kapitbahay. Kahit mahirap sila, hindi ito ipinagkakait. Ang pusong may malasakit ang pinaka-epektibong armas laban sa kadiliman, ani Liwag. Pinuntahan ni Nico si Aling Diding at humingi ng kaunting tulong. Habang pinapaliwanag niya ang ritual, umiiyak na ibinigay ng matanda ang kanyang luha sa isang maliit na bote. Kung para sa kabutihan ito, anak, gamitin mo lahat ng meron ako. Dumating ang hating gabi. Sa ilalim ng pulang buwan, sinimulan ni Nico ang ritual. Pinaghalo niya ang asin at luha sa isang palayok, saka hinaluan ng katas ng buhay na tanglad. Paulit-ulit niya ang binigkas ang orasyon ni Liwag habang umiikot sa taniman. Nang 9 na ulit, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa gitna ng taniman, may lumabas na itim na usok mula sa ilalim ng lupa, kasabay ng sigaw ng isang babae, tila sumisigaw sa pagkapunit ng kaluluwa. Lumayas ka, espiritu ng kadiliman! Sigaw ni Nico. Nagliwanag ang paligid. Mula sa mismong lupa ay sumambulat ang isang pugot na ulo na may buhok ng ahas at sumingaw hanggang sa ito'y maglaho sa alinsangan ng gabi. Kinabukasan, unti-unting bumalik ang kulay ng langit. Ang mahiwagang tanglad ay nanumbalik sa sigla at ang bahid ng dugo sa lupa ay tuluyang nawala. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa isang lumang kubo sa libingan, ay galit na galit si Mang Turo. Ginising mo ang mga ugat ng liwanag, bulong niya habang pinipiga ang itim na krus sa kanyang palad. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, susubukan natin kung hanggang saan ang tatag ng puso mo, batang magsasaka. Lumipas ang ilang araw na naging payapa ang taniman ni Nico. Bumalik sa sigla ang mga tanglad at muli siyang nakapagtimpla ng mga herbal na lunas para sa mga may sakit sa baryo. Mas lalong dumami ang nagtitiwala sa kanya at may ilan pang bumibiyahe mula sa kabilang bayan upang humingi ng lunas. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi mawala ang pakiramdam ni Nico na may nagmamasid. Sa gabi, habang siya'y nagpapahinga, may nararamdaman siyang malamig na ihip ng hangin sa may durungawan. Sa gabi, tila may mga matang kumikislap sa dilim, nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. May bagong galaw si Mang Turo. Babala ni Liwag, isang gabing bigla na lamang itong lumitaw sa ibabaw ng mesang kawayan. Hindi na lamang siya gumagamit ng kulam. Binuhay niya ang mga mata ng dapit hapon. Mga mata? Mga aninong nilalang na pinarurusahan sa ilalim ng lupa. Wala silang sariling katawan, kaya't sila'y sumasapi sa hayop o tao.
Sila ang nagmamanman, naghahanap ng kahinaan. Napaisip si Nico. Ibig mong sabihin, may mga tao sa baryo na maaaring pinasukan na nila? Maaaring oo, sagot ni Liwag. At kapag nakuha nila ang hininga ng iyong tanglad, mawawala ang kapangyarihan mo. Nagsimula na siyang maging mapagmatsyag. Sinundan niya ng tingin ang mga kakaibang kilos ng ilang kapitbahay. Si Andong, ang lasenggerong laging nagpapalimos ng sabaw ng tanglad, ay tila biglang naging matino at tahimik. Si Aling Feli, na dating matulungin at palangiti, ay ngayon ay laging tulala at parang laging may hinahanap sa hangin. Isang gabi, habang nilalambat ni Nico ang mga tuyong dahon sa paligid ng taniman, napansin niyang may 2 pares ng pulang mata na nakatitig sa kanya mula sa likod ng mga punong kahoy. "Liwag!" bulong niya. "Nararamdaman ko sila. Gamitin mo ang abo ng tanglad at itak na isinawsaw sa langis ng niyog. Hindi sila masasaktan sa normal na paraan." Dali-daling kinuha ni Nico ang itak na nasa ilalim ng kanyang higaan, isang matalim na pamana pa ng kanyang ama. Ipinahid niya rito ang langis ng niyog at ibinalot ng dahon ng tanglad ang hawakan. Nilagyan niya rin ng durog na pinatuyong tanglad ang kanyang bulsa upang ihagis kung kinakailangan. Hindi nagtagal, lumitaw ang 2 nilalang. Mabilis, parang usok na hugis tao, walang muka. Mata lang ang kumikislap. Biglang tumakbo si Nico sa gitna ng taniman, pinoprotektahan ang puso ng kanyang pananim, ang pinakaunang tanglad na tumubo. Isang nilalang ang umatake. Tumalon mula sa anino at humawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Nico sa lamig ng kamay nito. Parang nagyeyelo apoy. Hinugot niya ang itak at sa isang iglap ay tinaga ang aninong nilalang. Pagkatama ng itak, humiyaw ito. Parang nabasag ang mga buto ng isang matandang puno. Nanghihina ang kanyang katawan. Isa pa, ang ikalawang anino ay papalapit. Ngunit bago pa ito makalapit, isang ilaw ang sumabog mula sa langit. Bumagsak ang isang maliit na bato na kulay puti at asul. Tumutulo ng liwanag. Isang mahiwagang bato mula sa langit. Liwanag ng batong laya, ani Liwag. Isa sa mga sagradong regalo sa mga tagapangalaga ng kalikasan. Ginising ito ng katapatan mo. Nang ipitin ni Nico ang bato sa kanyang palad, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init. Tumibok ng malakas ang kanyang puso, at sa bawat tibok, may liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan. Napaatras ang aninong nilalang, napasigaw, nasunog, at tuluyang naglaho sa hangin. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, namuo ang isang pangako sa puso ni Nico. Hindi siya uurong, hindi lamang para sa kanyang taniman, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa liwanag ng kanyang lunas. Ngunit sa kabilang dako, sa isang kuweba na puno ng itim na usok, may isa pang seremonya ang isinasagawa. Si Mang Turo, nakaupo sa gitna ng bilog ng mga itim na kandila, ay may hawak na pulang banga. Mula rito, binunot niya ang isang pusong kulay abo. Panahon na upang ilabas ang aking pinakamatinding alagad, ang may katawan at kaluluwa ng kasinungalingan. Makalipas ang 2 araw mula sa pag-atake ng mga nilalang ni Mang Turo, muling bumalik sa katahimikan ang taniman ni Nico. Ngunit ang katahimikan ay tila may kaakibat na mas malalim na pagbabanta. Kahit ang mga ibon ay bihira nang umaawit sa paligid ng kanilang baryo. Isang umaga, habang nagdidilig si Nico ng kanyang mga tanim, lumapit si Aling Rosa, isang matandang kapitbahay na kilalang paladasal at makatao. "Nico," aniya habang kinakalabit ang laylayan ng kanyang kamiseta, "may napapansin ka ba sa mga tao sa baryo?" Napalingon si Nico. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Ang ilan sa kanila, hindi na sila gaya ng dati. Si Mang Simeon na dating bulag, biglang nakakakita. Si Mario na pilay ay biglang nakalakad. Pero may kakaiba sa kanilang mga mata. Itim, wala nang puti.
Napakunot ang noo ni Nico. Parang may sumapi. Tumango si Aling Rosa, nanginginig ang kamay. At naririnig ko silang bumubulong kapag gabi, parang sinasabi nilang darating na ang anino. Makalipas ang tanghaling iyon, dumating si Kapitan Fredo sa kanyang bahay. Ang pinakaunang pagkakataon na bumisita ito mula nang magsimulang gumaling ang mga tao gamit ang kanyang tanglad. "Magandang araw, Nico," bati ng kapitan habang tila may malalim ng ngiti sa labi. "Narinig ko na mas dumami raw ang mga napagaling mo. Magaling, magaling." Medyo alangan si Nico. "Opo, kapitan. Mabuti naman at natutulungan natin ang mga tao." "Alam mo," sabat ng kapitan, "nais kitang imbitahan bukas ng gabi. May pagtitipon sa bahay ng isa sa ating bagong gumaling, kay Mang Simeon. Gusto ka raw pasalamatan?" Nagtaka si Nico. "Kay Mang Simeon? Pero ang alam ko, matagal na siyang di nakakakita." Napangiti lang si Kapitan Fredo. "Gaya nga ng sabi ko, milagro. At dapat mong makita kung anong rehalong naghihintay para sa iyo." Paghalis ng kapitan, agad na lumitaw si Liwag sa kanyang silong. "Hindi mo dapat puntahan iyon," babala ng duwende. "Ang bahay na iyon ay naging puhad na ng anino. Isa sa kanila, ang pinakamatindi, ang naroon na, ang anino ng kasinungalingan." Nagtaka si Nico. Ano ang nilalang na yon? Isa siyang dating tao, pinahirapan ng mga sinungaling at taksil. Dahil sa galit, sumanib siya sa kulam ni Mang Turo. Ngayon, siya ang nilalang na maaaring bumaligtad sa iyong katauhan, maaaring gawin kang katulad niya. Hindi sumagot si Nico, ngunit matibay ang pasya sa kanyang puso. Kailangan niyang harapin ang panganib. Hindi siya maaaring magpanggap na hindi niya ito alam. Kung ang nilalang na ito ay ginagawang kasangkapan ang mga kababaryo niya, kailangan niyang pigilan ito. Kinagabihan, nagtungo si Nico sa bahay ni Mang Simeon. Madilim ang buong paligid at kahit ang buwan ay natatakpan ng ulap. Paglapit niya sa gate, tila walang katao-tao. Ngunit naroon ang mga kandilang itim na nakahilera sa daan. Sa bawat kandila may bulong, mga salitang hindi niya maunawaan. Pumasok siya, itak sa tagiliran at bato ng liwanag na nakatali sa leeg. Sa loob ng bahay naroon ang mga kapitbahay niya. Ngunit lahat sila ay tahimik, nakaupo, hindi kumikibo, para silang mga manika. Sa gitna ng silid, nakaupo si Mang Simeon, nakangiti. Ang dating bulag ay mulat na mulat ang mga mata, ngunit walang puti, itim lahat. "Nico," bulong ng matanda, "salamat sa pagdating. Hinihintay ka na namin." "Nasaan ang anino ng kasinungalingan?" tanong ni Nico. Biglang gumalaw ang mga tao sa paligid, tumayo, sabay-sabay, nakatingin sa kanya. Isang boses ang nagsalita mula sa dilim. "Ako ang lahat ng kasinungalingang ibinato sa iyo, Nico. Ako ang panlalait sa iyong pagiging hamak. Ako ang anino ng iyong takot, ng iyong pagdududa sa sarili. At ngayon, tatanggapin mo ako." Biglang nagdilim ang buong silid. Tanging ang liwanag ng batong nakasabit sa kanyang leeg ang nagbigay tanglaw. Doon niya nakita ang nilalang. Tao ang anyo, ngunit may balat na parang usok, mata na parang bangin, at bibig na punong-puno ng mga boses. "Tanggapin mo ako, at hindi ka nahahamak. Bibigyan kita ng tunay na lakas." Alok nito. Ngunit hinugot ni Nico ang kanyang itak at binigkas ang pangalan ng kanyang tanglad. "Lunadia." Umilaw ang kanyang itak. Bumuga ng liwanag ang bato sa kanyang leeg at sa isang iglap tinaga niya ang nilalang sa dibdib. Napasinghal ang nilalang at nagliyab. Nagliyab ang kanyang katawan sa liwanag ng katotohanan.
Ang mga taong sinapian ay napahandusay at unti-unting nanumbalik ang kanilang ulirat. Bago tuluyang mawala ang nilalang, bumulong ito. Hindi dito nagtatapos. May mas malakas pa sa akin. Ang ugat ng lahat ng kadiliman. At nawala ito sa ulap ng abo. Sa pagbabalik ni Nico sa kanyang tahanan, nagbigay galang ang ilang kapitbahay. May takot, may galak, ngunit lahat ay humanga sa kanyang tapang. Ngunit sa dulo ng kagubatan, sa isang kuweba, muling lumitaw si Mang Turo. Ngumiti ito habang inaangat ang isang itim na laman mula sa pulang banga. Ito na ang simula ng pagkabuhay ng itim na dugo ng kalikasan at hindi na mapipigilan ang aking sumpa. Ang mga sumunod na araw ay tila panaginip na may halong bangungot para sa buong baryo. Habang unti-unting nagiging maayos ang kalagayan ng mga dating sinapian, bigla namang nagsulputan ng mga hindi maipaliwanag na sakit sa ibang bahagi ng baryo. May biglang namamatay ang mga halaman, nabubulok ang prutas sa tangkay, at ang mga hayop ay tila nababaliw. Umiiyak sa gitna ng gabi, tumatakbo palayo sa mga taniman, at namamatay ng hindi malamang dahilan. Sa gitna ng kagubatan, sa isang madilim at napakasukang kuweba na minsang tinabunan ng lupa, muling nabuhay ang dating tinakpan ng panahon, isang sinaunang banga na may nilalaman, itim na dugo ng kalikasan. Si Mang Turo, ngayon ay halos hindi na makilala sa kanyang anyo. Ang balat niya ay nababalutan ng guhit-guhit na parang ugat ng punong nabahiran ng dugo. Sa likod niya ay ang tatlong nilalang na nilikha niya mula sa kanyang sumpa. Ang tatlong aninong lupa, mga nilalang na kaya ng pasukin ng lupa at sumanib sa mga tanim upang sirain ang mga ito mula sa ugat. Lumalakas na siya, bulong ni Mang Turo habang pinapainom ng itim na likido ang kanyang mga nilalang. At sa pagdating ng kabilugan ng buwan, ang tanglad ni Nico ay magiging abo. Sa panig ni Nico, hindi rin siya mapalagay. Kahit nakaligtas sila sa nilalang ng kasinungalingan, ramdam niyang mas malalim pa ang panganib. Sa bawat tanim ng tanglad na kanyang inaalagaan, napapansin niyang may ilang dahon ang nangingitim at tila lumiliit. Nilalabanan niya ito sa pamamagitan ng dasal at pagdidilig gamit ang tubig na may basbas ni liwag. Isang gabi, kinausap siyang muli ng duwende habang binabantayan ang tanim. Dumarating na ang huling pagsubok, Nico. Ang itim na dugo ng kalikasan ay ang pinakamatandang anyo ng sumpa ng mangkukulam. Kapag ito'y nabuhay, lahat ng halaman sa lupa ay maaaring mapasailalim sa kanyang kapangyarihan, kabilang ang iyong tanglad. Hindi ako papayag, sagot ni Nico. Kung kailangan kong isakripisyo ang sarili ko para mabuhay ito, gagawin ko. Ngunit sumeryoso si Liwag. May paraan, ngunit mapanganib. Kailangan mong hanapin ang luntiang buto, isang banal na binhi mula sa pinagmulan ng buhay ng kalikasan. Isa itong butong isinumpa at itinapon sa bunganga ng bulkan sa paanan ng bundok lagim. Doon, kailangan mong makipagsapalaran at kunin ito bago pa man tuluyang lumaganap ang sumpa ni Turo. Napakagatlabi si Nico. Saan ko makikita ang bundok na yon? Isang araw at isang gabi ang lakad mula rito. Tatawirin mo ang gubat ng limot kung saan ang oras ay hindi umaandar. Mag-ingat ka, Nico. Dahil sa gubat na iyon, makakatagpo ka ng sarili mong anino at maaaring hindi ka na makalabas. Kinabukasan, iniwan ni Nico ang baryo. Ipinagbilin niya ang tanglad kay Aling Rosa na sinamahan ni Liwag sa kanyang silong. Bitbit niya ang kanyang itak, ang bato ng liwanag at isang pirasong tuyong tanglad na nagsisilbing agimat. Naglakad siya buong maghapon. Walang imik, walang takot, tanging determinasyon ang gabay. Nang sumapit ang hapon, narating niya ang gubat ng limot. Sa unang hakbang pa lamang sa loob ng gubat, ramdam na niya ang bigat. Ang hangin ay makapal
tila may hinangong alaala mula sa nakaraan. Sa paligid ay mga punong walang dahon, mga sanga na tila kamay na humihingi ng saklolo. Habang nilalakbay niya ito, biglang nagliwanag ang kanyang bato. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang nilalang na kasing katawan niya, kasing anyo niya. Siya rin. Ngunit ang anino ay may matang pula, may ngiting mapanlinlang. Ako ang bahagi mong duwag. Ako ang bahagi mong gustong tumakas sa laban. Ako ang Nico na gustong manahimik na lang. Hayaang mabulok ang tanglad at huwag nang mangialam. Hindi ako takot, bulalas ni Nico. Hindi mo kailangan maging takot, sabi ng anino. Kailangan mo lang mapagod. Kailangan mo lang mawalan ng gana. Tulog ka na lang, Nico. Huwag ka na lumaban. At lumundag ang anino palapit sa kanya. Pero hinugot ni Nico ang itak at sa isang iglap ay tinaga ang harapan ng anino. Hindi ako titigil, sigaw niya. Kahit takutin mo ako, kahit patigilin mo ako, hindi ako titigil. Sumigaw ang anino at naging alikabok. At kasabay nito, parang may pader na nabasag sa gubat. Ang hangin ay gumaan, ang langit ay lumitaw, at sa malayo ay nakita niya ang bundok lagim. Nasa tuktok ng bundok ang luntiang buto, ang huling pag-asa. Sa paanan ng bundok lagim, ramdam ni Nico ang hapdi ng bawat hakbang. Bawat bato at ugat na kanyang tinatapakan ay tila may sarili nitong damdamin, galit, sakit at takot. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil. Buong magdamag siyang umakyat hanggang sa umaga ng ikatlong araw, narating niya ang tuktok. Doon, sa gitna ng mainit na abo at usok, nakita niya ang isang maliit na altar na yari sa batong may lumang ukit. Hugis dahon ng tanglad. Sa gitna nito, lumulutang isang buto, kulay esmeralda at naglalabas ng malamig na sinag, ang luntiang buto. Nilapitan ito ni Nico at marahang kinuha. Ngunit sa paghawak niya sa buto, dumagundong ang lupa. Akin yan! Sumulpot mula sa usok si Mang Turo, kasabay ng tatlo niyang nilalang. Ngayon nag-iba na ng anyo, mas malalaki, mas mabilis, at may balat na batikan ng uling. Hindi mo na ako matatalo, Nico. Ang lupa, ang hangin, ang mga halaman, lahat sila'y tinanggap na ang aking sumpa. Ngunit hindi umatras si Nico. Hindi mo sila minahal, pinilit mo lang. Kaya hindi kailanman magiging iyo ang kalikasan. Mabilis na sumugod ang tatlong aninong lupa. Hinugot ni Nico ang itak, at sa tulong ng basbas ng luntiang buto, nagliyab ito ng luntiang apoy. Bawat taga niya ay nagsusunog sa laman ng kaaway. Bumagsak ang una, humulagpos ang pangalawa, at naglaho sa hangin ang pangatlo. Ngunit si Mang Turo ay hindi pa rin umaatras. Inilabas niya ang itim na dugo ng kalikasan mula sa kanyang dibdib. Isang laman na itim, gumagapang at umiiyak ng sigaw ng daan-daang nasirang halaman. Itinapon niya ito sa lupa at sa isang iglap nagsimulang mamatay ang paligid. Pati ang tuktok ng bundok ay natutuyo, nagkakaroon ng bitak at naglalabas ng usok. Ngayong nalasahan mo na ang kapangyarihan ng tunay na kadiliman, ani Mang Turo, wala ka ng silbi. Ngunit pinanatili ni Nico sa kanyang palad ang luntiang buto. Habang pinapahid ito sa kanyang dibdib, nanalangin siya. O inang kalikasan, ibalik mo po ang kapangyarihang binigay mo sa akin. Iligtas mo po ang aming baryo, ang aming mga halaman at ang mga inosente. Mula sa luntiang buto, lumabas ang liwanag, mas matindi kaysa araw. Kumalat ito sa hangin at parang alon ng tubig, nilinis ang itim na lason sa paligid. Sumigaw si Mang Turo habang unti-unting natutunaw sa liwanag. Hindi pa tapos ito, babalik ako! At sa huling iglap, nilamon siya ng liwanag, kasama ang kanyang mga nilalang, at nawala na parang alikabok sa hangin. Umalik si Nico sa baryo matapos ang 3 araw. Ligtas na ang lahat. Ang tanglad ay muling sumariwa, mas luntian kaysa dati.
Ang mga dating may sakit ay tuluyan ng gumaling. Ibinabaon niya sa lupa ang luntiang buto sa gitna ng kanyang taniman. Mula rito'y tumubo ang isang mahiwagang punong tanglad. May gintong ugat at luntiang apoy sa dulo ng bawat dahon. Ang mga tao'y muling bumalik sa pag-asa. Si Nico ay naging tagapangalaga ng kagubatan, tagapagturo sa mga kabataan, at pinunong may puso para sa lupa. Nagpakita muli si Liwag sa kanya isang gabi, at masaya siyang bumati. "Hindi ka na basta magsasaka ngayon, Nico. Isa ka ng tagapagtanggol." Ngumiti si Nico habang tinitingnan ng bituin. Basta't ang tanim ay alagaan, ang mundo ay may lunas. At sa katahimikan ng gabi, humaplos ang malamig na hangin sa mga dahon ng tanglad, patunay na ang kalikasan ay buhay at ang kabutihan ay laging may gantimpala. Wakas,